Samantala, nagharap sa peace dialogue na ikinasa ng 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang pamilya ng yumaong konsehal ng Kadayangan SGA na si Abdul Nasser Dalandang at grupo ni Nabalawag Mayor Renz Tucuran. Sa dialogo, muling binalikan at masusing sinuri ng magkabilang panig ang mga naunang kasunduan upang matukoy kung may mga probisyong hindi nasunod at upang malinaw na maunawaan ang mga pangyayaring nagbigay daan sa kasalukuyang tensyon. Ang news na mula kay Naphtali Velarde. Matapos isa publiko ng asawa ng yumaong konsehal ng Kadayangan SGA, Abdul Nasser Dalandang, na si Norhaya, ang nilagdaang kasunduan sa pagitan ng grupo ng kanyang mister at ng isang Commander Jimmy sa ilalim ng grupo ni Nabalawag Mayor Renz Tucuran. Muling nagkasa ng peace dialogue araw ng Lunes, July 27, na isinagawa ng 33rd IB sa barangay Salunayan, Midsayap, Cotabato. Nakisa rin sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga lider ng komunidad at iba pang stakeholder upang magsilbing tagapamagitan sa usapin sa pagitan ng grupo ni Tucuran at ng pamilyang Dalandang. Dumalo sa pagpupulong sina Police Colonel George Bagundol Jr., Police Lieutenant Julito Gonzales, Police Major Israel Bayauma, Police Captain Sammy Clarito, MP Muhammad Kali Antao, City Antao, Board Member ng 1st District ng North Cotabato, Chief Operations Officer ng SGADA BARM, Mayor Duma Mascud ng Kadayangan, Vice Mayor Abdul Maula Namil ng Kadayangan, Vice Mayor Omar Ali ng Dato Salibo, MILF Interim Base Commander Abu Saima Husain ng MILF CCCH, Norhaya Dalandang, asawa ng yumaong konsehal, at si Salma Lidasan Nacob, Secretary ng Mayor's Office ng Nabalawag bilang kinatawan ni Tucuran. Sa isinagawang dialogo, muling binalikan at masusing sinuri ng magkabilang panig ang mga naunang kasunduan upang matukoy kung may mga probisyong hindi nasunod at upang malinaw na maunawaan ang mga pangyayaring nagbigay daan sa kasalukuyang tensyon. Ang prosesong ito ay isinagawa sa isang maayos at bukas na talakayan na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat panig na maipahayag ang kanilang mga saloobin, hinaing at pananaw. Bukod sa pagsusuri sa mga naunang kasunduan, tinalakay rin ang mga posibleng hakbang upang maiwasan ang muling paglala ng sigalot at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga apektadong komunidad. Ang lahat ng usapin na isinagawa alinsunod sa umiiral na batas sa paggalang sa due process at sa layuning makamit ang isang makatarungan, mapayapa at pangmatagalang resolusyon. Bahagi rin ang naging resulta ng pagpupulong ang pangangalap ng mga rekomendasyon at mungkahi mula sa magkabilang panig upang magsilbing batayan sa mga susunod na hakbang ng mga kinaukulang ahensya sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon at pagtutulungan ng militar, kapulisan, mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga lider ng komunidad. Inaasang maiiwasan ang anumang insidente na maaaring magdulot ng pangamba at panganib sa publiko. Ang isinagawang peace dialogue ay patunay ng sama-samang pagsisikap ng pamahalaan at ng iba't ibang stakeholder na isulong ang mapayapang pagresolba ng mga alitan sa pamamagitan ng dialogo, paggalang sa batas at pagtutulungan. Layunin nitong mapatatag ang pagkakaisa, mapalalim ang pagkakaunawaan at maibalik ang tiwala sa pagitan ng mga panig para sa kapakanan ng komunidad. Patuloy na naninindigan ng 33rd Infantry Makabayan Battalion sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ng kapayapaan at seguridad ng mamamayan. Sa pagkikipagtulungan sa mga partner agencies at lokal na pamahalaan, mananatili itong katuwang sa pagsusulong ng mapayapang resolusyon sa mga alitan at sa pagtataguyod ng isang ligtas, maayos at maunlad na Mindanao. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.